Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Patuloy po ang pag-ihip ng malamig na amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon, habang ang shear line nakakaapekto po sa malaking bahagi ng southern Luzon and Visayas. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin na mainit galing po sa silangan, also known as the easterlies, at ang malamig pa rin na northeast monsoon or amihan. Kaya asahan na po sa malaking bahagi ng Visayas and southern Luzon na mga minsan malalakas sa pag-ulan na posible magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na bagyo or low pressure area at wala rin nga asahang panibagong weather disturbance for this year sa mga susunod pa na araw. For today po, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ng mga pag-ulan. Dito sa may Bicol region, epekto po yan ng shear line o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin, at aasahang maapektuhan din po itong bahagi ng Quezon, dito rin sa Marinduque and Romblon. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat sa mga minsan malalakas na ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa parting Hilaga, meron pa rin pong epekto ng malakas na northeast monsoon or hanging amihan. Asahan ng makulimlim na panahon pa rin na may mga light to moderate rains sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at malaking bahagi din ng Central Luzon, even parts of Rizal and Laguna. So make sure din po na meron tayong daladalang payong at magdala na rin ng pananggalang po sa lamig kagaya ng jacket. At dito naman sa bahagi ng Ilocos Region, Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa ng mahihinang pag-ulan, habang ang Mindoro provinces sa umaga partly cloudy to cloudy skies din, pero mataas ang tsansa na magkakaroon ng pag-ulan lalo na sa may Oriental Mindoro pagsapit ng hapon. Asahan ang pagbaba ng temperatura dahil sa mga epekto ng northeast monsoon and shear line over most of Luzon. Metro Manila posibleng bumaba ngayong madaling araw sa 22 degrees Celsius, sa may Tagaytay pinakamababa ang 21 degrees, at mas malamig pa dito sa may parting norte sa Tuguegarao hanggang 20 degrees at pinakamainit lamang ang 25 degrees Celsius, habang sa may Cordillera region between 14 to 15 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura. Sa ating mga kababayan po sa may Visayas and Palawan, magbaon na po ng payo ngayong araw dahil nagbabalik ang epekto ng shear line o yung banggaan nga po ng mainit at malamig na hangin. Asahan ang pinakamalalakas na tsansa ng mga pag-ulan doon po sa may Eastern Visayas kung saan facing the Pacific Ocean, moderate to heavy rains or hanggang 100 mm po na dami ng mga pag-ulan. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. And as early as this morning, may mga airs din po na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan lalo sa may timog na bahagi po ng Visayas, itong Negros Island region, kabilang ng Siquijor, Southern Cebu and Southern Bohol, at magpapatuloy mga paulan sa mga susunod pa po na araw, lalo na sa may areas ng Panay Island. Temperatura sa malaking bahagi ng Visayas mula 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Palawan mula 23 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, meron din mga lugar na apektado din po ng shear line as early as this morning, kabilang na ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, ito rin pong bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Norte and Lanao del Sur, as well as Surigao del Norte and Dinagat Islands. Pero pinaka magsusustain yung mga pag-ulan dun po sa may Dinagat Islands dahil pa rin yan sa shear line. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, and then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, madalas kumukulimlim na ang panahon at may tsansa rin po ng mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog lamang. Temperatura dito sa Metro Davao mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon, yung gale warning natin ay nakakonsentrate na lamang po sa may Calaguas Islands at hilagang baybayin po ng Catanduanes, kung saan hanggang 4.5 meters pa rin umaga hanggang hapon ang mga pag-alon. Pero pagsapit po ng hapon, posibleng bahagyang bumaba na po at matanggal na yung ating gale warning dun sa mga areas na nabanggit natin. However, today and in the coming days, magpapatuloy pa rin ang maalon na karagatan sa hilagang baybayin po ng Luzon at sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas. Epekto rin yan ng malakas na northeast monsoon hanggang 3.5 meters or nasa isang palapag pa rin ng gusali, kaya delikado pa rin sa small sea vessels hanggang sa weekend po yan. Habang natitirang baybayin ng Luzon, Visayas at malaking baybayin ng Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, kung saan posible hanggang 2.5 meters sa taas ng mga pag-alon kapag may mga thunderstorms. At para naman sa ating 3-day weather forecast, simula po bukas hanggang sa Sabado, magpapatuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Epekto pa rin yan ng shear line o yung banggaan nga po ng mainit at malamig na hangin, lalo na sa may Bicol region and Eastern Visayas.
kung saan meron nga po tayong tinaas na weather advisory for the next 3 days. Nakakonsentrate nga po ito sa may silangang parte ng ating bansa. Asahan yung moderate to heavy na mga paulan by tomorrow or hanggang 100 millimeters na dami ng ulan dito sa halos buong Bicol Region, particular na sa may Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at maging sa may Northern Samar, Samar and Eastern Samar. Then, pagsapit naman po sa araw ng Friday, that's January 10, asahan pa rin ang moderate to heavy na paulan sa may Albay, Sorsogon, Samar, and Eastern Samar, habang posibleng umabot sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga paulan dito sa may Northern Samar. Ito mga paulan po natin again dahil po ito sa shear line na typical naman na nangyayari kapag ganitong panahon po na kalakasan ang northeast monsoon. Posible pa itong mabago at madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga moderate to heavy or even at times intense sa mga paulan sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, and some parts of Calabarzon pa. Kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na dito sa may areas po ng Samar and Southern Bicol Region. Para pa rin sa ating TD weather forecast, magpapatuloy ang epekto ng malakas na northeast monsoon dito sa natitirang bahagi po ng Luzon, lalo na sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, at dito rin sa may Aurora at mga kalapit na lugar pa dito sa may Calabarzon and Central Luzon. May mga light to moderate rains, habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na mayroong mga isolated light rains. But for tomorrow, yung ating mga kababayan po na dadalo sa kapistahan ng Poong Nazareno, ng mostly cloudy skies na may chance rin ng mahina hanggang katamtaman ng mga pagulan. Habang dito sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ng mga isolated thunderstorms. Usually nagtatagal po ito ng 1 hanggang 2 oras. Ito po ay dahil pa rin sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Ang sunrise natin ay 6:23 ng umaga at ang sunset ay 5:42 ng hapon.